Matapos sabihan ni Kim Gon ang kalbong lalaki na kung nababaliw na ba ito, ay tinutukan niya ang ating bida ng kanyang baril at sinabing hindi ba't ito ay kaakit-akit. At sinabihan niya si Kim Gon na ang buhay o kamatayan, ang magdedesisyon nito ay isang pagkalabit lamang sa gatilyo ng baril. Habang si Kim Gon na pinagpawisan ay tinanong niya ang lalaki kung ano ang kailangan nito sa kanya. At nakangiti naman sumagot ang lalaki na gusto niyang magtrabaho ang ating bida para sa kanya. At dugtong pa nito na gagawin niyang pinakamalakas na tao ang ating bida. Balik sa kasalukuyan habang nakatutok ang baril ni Kim Gon kay kalbong elder ay tinanong niya ito kung naiintindihan niya na ba ngayon ang ibig sabihin ng ating bida. At makikita natin si kalbo na nakahawak sa kanyang balikat na may tama ng baril habang pinagpapawisan at di nakapagsalita. At makikita natin na nasa harap na pala ni kalbo si Kim Gon. Habang tinatanong niya ito na ngayon sino na ang pinakamalakas dito. Habang di alam ang sasabihin ni kalbo ay natatarante niyang sinabi na ibibigay niya kahit na ano pa man ang gustuhin ng ating bida, at nagmamakaawa niyang sinabi na basta't buhayin lang siya nito. At makalipas ang ilang oras ay makikita natin si kalbong elder na tinatanong niya si Kim Gon kung nagustuhan ba ng ating bida ang kanyang pagkakaupo at kung komportable ba ito. At makikita natin si Kim Gon na nakaupo sa trono bilang bagong sect leader ng Blood Death Cult, habang si Kim Mongo ang aso ng ating bida na may titulong vice leader ng Blood Death Cults. At sa tanong ng kalbong elder ay isang putok ng baril ang biglang tumama sa kanyang tenga, at pinagpapawisan na lang si Dedok habang napasulyap sa kanyang tenga at nagtataka kung may mali ba siyang nasabi sa ating bida. Galit na sinabihan niya si kalbo na kung barado ba ang tenga nito o wala itong narinig sa kanyang sinabi. At dugtong pa ni Kim Gon na kailan siya nagsabi na ilagay siya sa posisyon na ito. Dahil ang gusto niya ay ibalik siya sa orihinal niyang mundo. At sinigawan niya si kalbo na gusto niyang patayin ang taong bumutas ng kanyang ulo. Habang si Dedok naman na pinagpawisan ay mahinahon niyang sinabi kay Kim Gon na ang bagay na iyon ay. Ngunit di siya pinatapos ng ating bida dahil sinabihan siya nito na kung masyado bang mahirap ang kanyang hinihiling sa kanya. Ngunit sinabi naman ni kalbo na ang totoo ay hindi nila alam kung paano maibalik ang ating bida sa orihinal niyang mundo. At makikita natin na naglakad pababa si Kim Gon habang sinasabi nito na sa tingin ko ay hindi mo nga alam. At wala kang ang alam nakikita ko naman na wala, pero dapat ay sinabi mo ito ng mas maaga. Sabay tutok ng baril sa ulo ni kalbo, habang si kalbo naman na di alam ang gagawin. Ay sinigawan siya ni Kim Gon na mas lalong nagpatakot sa kanya. Habang binyantaan naman ng ating bida si kalbo na kung gusto na ba nito makasama ang kanyang dati cult leader. At takot namang humingi ng awa si Dedok na pakinggan siya ni Kim Gon at dugtong pa niya habang nakayuko na bigyan siya nito ng ilang araw, upang makahanap siya ng paraan para maipadala siya pabalik sa kanyang mundo. Habang tumatagaktak ang pawis ay humingi siya ng kaunting oras kay Kim Gon. Naagad naman naintindihan ni Kim Gon, ngunit bakas pa rin ang inis sa kanyang mukha at napilitan lamang na sumangayon dahil wala din siyang alam kung paano makabalik sa orihinal niyang mundo. Nang marinig ni kalbo ang pagpayag ni Kim Gon ay nagmamadali siyang umalis baka magbago pa ang isip ng ating bida. At napamura na lang si Kim Gon, at napasabi na lang siya na kung patayin ko na lang kaya ang kalbong ito. Habang pinagmamasdan niya si kalbo na mabilis na umalis. Makalipas ang ilang minuto ay bumalik na si Kim Gon sa kanya kinauupuan, at napatingala na lang siya habang iniisip niya na kung ano itong napakagulong sitwasyon niya. At kung anong klaseng impyernong lugar ito. At dugtong pa niya na ang kanyang telepono ay deadbat na at nakakaramdam siya na parang mababaliw siya anumang oras. Nang bigla na lang tumunog ang kanyang telepono, na kanyang ikinagulat. At napapatanong na lang siya na what the hell ito. Kanina lang mga ilang segundo ito ay talagang deadbat na. At makikita natin ang mensahe sa telepono na may nakalagay na web sender at nagpakilalang si team leader Kim Yum, at sinasabi nito na inaalok ka namin ng isang oportunidad upang e-take over ang Merm World sa maikling panahon at may libreng pagkakataon upang sakupin ang Merm, at libreng brochure na binigay. Best Instructor. Entry code, if 30 minutes pass na walang response. Refusal, bakit ang sagot ng isa dagdag 2 katumbas 5? Surprise. Ipapaliwanag ko ang lahat sa'yo step by step kung nasaan ka ngayon sa dimension na tinatawag na Merm.
At napasabi na lang si Kim Gon na ang mensaheng ito ay ang spam message na nakita ko, bago ako mabaril. Ngayon kung titingnan mabuti, ano itong nonsense na nakasulat? At napamura na lang siya habang sinasabi niya na kung bakit hindi siya makapag-send pabalik ng mensahe. Nang bigla na lang may isa pang mensahe na ipinadala at sinasabi nito na kailangan makumplito ang misyon upang makabalik sa Earth ang ating bida. At may emoji pa na nakalagay parang nang-aasar kay Kim Gon. Habang ang ating bida na walang magawa ay galit na galit niyang minura ang mensahe, kung ano itong pinagsasabi ng crazy bitch na ito. At may nakalagay na i-conquer ng ating bida ang MERM. At mayroong penalty kung hindi makukumplito ang misyon within 1 year. At ang penalty ay ang kamatayan ng adorable mong alaga na si Mongo. At may pang-aasar pa nitong sinabi na nako, hindi mo naman hahayaang mamatay ang cute mong alaga hindi ba? Na mas lalong nagpaalboroto kay Kim Gon, sabay good luck ng web sender kay Kim Gon. Makalipas ang ilang oras ay hinanap ni Kim Gon si Kalbo, at makikita natin si Kim Gon na binuksan ang pinto sa silid ni Kalbo, habang si Kalbo naman na nag-iimpake upang umalis ng sekta ay di niya namalayan na nasa likod na niya si Kim Gon, habang sinasabi niya na ang bastard na iyon ay di man lang siya niririspito bilang elder. At dugtong pa niya na ang paghahanap ng paraan para maibalik siya sa kanyang mundo, kung alam ko lang kung paano gawin ay ibinalik ko na ang mapahamak na bastard na yon. Anyway, kailangan kong makaalis dito ngayon bago pa ako kailanganin ng baliw na bastard na yon. Nang biglang tinanong siya ni Kim Gon na nasa kanyang likuran at sinabi nito na kung saang lugar ang biyahe mo Kalbo. Na ikinagulat naman nito at napasigaw ng malakas na halos malaglag ang bibig nito at muntik nang humiwalay ang espiritu. At napaiyak na lang si Kalbo sa takot, habang namumutla ang mukha na sinasambit ang cult leader. Sabay rason niya kay Kim Gon na ang kanyang kinakausap ay ang kanyang minamahal na anak, at ang bag na nandito ngayon, ay aalis sana ako upang humanap ng paraan upang maibalik ka. Sabay sabi niya kay Kim Gon na cult leader sana ay i-spare siya nito. Habang nagmamakaawa ay paulit-ulit na sinasabi ni Kalbo na i-spare siya ng ating bida, dahil wala naman siyang makukuha kung papatayin niya ang isang hamak lamang na matanda. Ngunit sinabi naman ni Kim Gon kay Kalbo na teka lang, habang patuloy parent si Kalbo sa pagsasalita na sinabihan niya si Kim Gon na maaaring isa kang bloodthirsty demon, na agad naman itinanggi ni Kim Gon. At dugtong pa ni Dedok na ngunit kung papatayin mo ang higit pa rito, ay mapaparusahan ka at mamamatay sa napakasakit na kamatayan. Na ikinagalit naman ni Kim Gon, at akmang babatukan ang makinis na ulo nito, habang sinigawan niya si Kalbo na tumahimik, at makinig ka muna sakin, ikaw na kalbong matanda. At agad namang humingi ng tawad si Dedok kay Kim Gon, dahil sa kanyang pagkataranta kaya nasabi niya ang mga bagay na iyon, at may sasabihin pa sana si Dedok, ngunit di niya na ituloy dahil biglang sinabi ni Kim Gon na gagawin na nila ang bagay na sinabi nito kanina. Na ipinagtaka naman ni Kalbo, at napapatanong na lang siya na kung ano ang ibig sabihin ng ating bida. Sinabi naman ni Kim Gon na alam mo ang bagay na iyon. Ay gagawin na natin ang pag-conquer sa MERM. Na agad naman nag-blush si Kalbo na parang bakla na nakakita ng pogi. Habang masaya ito, ay sinabihan niya si Kim Gon na sa katunayan, ikaw ang aming totoong tagapagligtas. Ang ibig kong sabihin, ay hindi kita kailanman pinagdudahan para sa pagiging pangalawang cult leader. Pagkatapos nito maghahanda na ako. Ngunit, mayroon akong isang kondisyon. At nagtanong naman si Kalbo na kung ano iyon. At di na ipinakita kung ano ang pinag-usapan ng dalawa. Lumipas ang ilang oras ay ipinatawag ni Kalbo ang lahat ng miyembro ng sekta, at makikita natin si Kalbo na may dalang order mula sa ating bida, at sinabi nito na may convey ako mula sa kautusan ng cult leader. At mula ngayon ay iaabandona na nila ang pangalan ng Blood Death Cult, at magiging Mongo Cult na ito. At nagsigawan naman ang mga miyembro ng Mongo Cult upang ipagdiwang ang bagong pangalan ng kanilang sekta. Habang makikita natin ang lalaki na napapaiyak na lang ito, at napilitang sinisigaw ang bagong pangalan ng kanilang sekta habang sinasabi nito sa kanyang isip na what the hell itong nangyayari sa kanila. At papaanong ang isang MERM faction ay pinangalanan ng Mongo. At dugtong pa niya na parang gusto kong tumakbo papalayo sa lugar na ito. Habang makikita natin si Mongo na nagpa-cute sa harap ng mga miyembro ng Mongo Cult,
at sinabi pa ng lalaki na kung bakit pinangalan ang kanilang sekta sa beast na iyan. Habang ang katabi naman niyang kalbo, ay naglalaway kay Mongo at napasabi pa ng I love you Mongo. Siguro ay hindi na ito masama. At sinasabi ng mga miyembro na Mongo cult na iaalay namin ang aming sarili sa iyo, Kim Mongo. Habang proud naman si Mongo sa mga papuri sa kanya. Makalipas ang ilang araw ay umabot na ang balita sa ibang sekta na ang Blood Death Cult ay may bago ng leader, at pati na rin ang pagbago ng pangalan ng sekta nila. At sa loob ng bahay ay may makikita tayong isang matanda na nasa bintana, habang sinasabi ng nagre-report sa kanyang na mula sa pangalan ng Blood Death Cult ay naging Mongo Cult na ito. At sinabi naman ng matanda na tila isang bagong hangin ang umihip sa bumagsak na cult na iyon. Ito pala ay ang Kunlun sect leader na si Gu Gaiguang. At tinanong niya ang kanyang tauhan na kung may impormasyon ba ito sa bagong cult leader ng Mongo Cult. At sumagot naman ito na mayroon siyang naririnig na isang bagay, na ang bagong pinuno ay may ginagamit na kakaibang demonic art. At naging seryoso naman ang sect leader nang marinig niya ito, at tinanong niya na kung totoo ba ito at kung anong strange demonic art iyon. At sumagot naman ang kanyang tauhan, na ito ay totoo. At may sabi-sabi pa nga na ang bawat galaw ng taong iyon ay may isang namamatay. Na ikinatakot naman ng sect leader at baka sa kanyang mukha ang gulat. At nagtanong naman ang sect leader na kung ano naman nakakamanghang galaw iyon. Sinabi naman ng tauhan na ito ay isang pag-flick lang ng kanyang isang daliri sabay ipinakita ang kanyang gitnang daliri. Sabay sabing parang ganito sabay fuck you sa matanda, at ipinaliwanag niya na sa pamamagitan lamang ng isang galaw ng daliri. Habang ang sect leader naman na pinagpawisan na tinatanong ang kanyang tauhan na kung sigurado ba ito na yan ang tamang daliri. At sumagot naman ito na hindi, ngunit naisip ko na ito ang daliring iyon. At napasabi na lang ang leader na nakikita ko nga. Balik naman tayo sa Mongo Cult. Kung saan may nag-uusap sa loob, habang galit na sinasabi ng isang tao sa loob na magiging madugo ang tagpong ito ngayon. At tinanong naman ng isa na kung may katuturan ba ito sa iyo kung gagawin mo ang bagay na iyon. At makikita natin ang taong galit na galit, ito pala ay ang former Blood Death Cult 5th Elder na si Dangguang, at pasigaw niyang sinabihan ng kanyang kausap na dahil sa pag-declare ni Dedok ng bagong cult leader, at galit niyang sinabi na dahil lamang sa nanalo ito laban sa former cult leader. Nang hindi sila tinatanong sa kanilang approval, at sumagot naman ang kanyang kausap na ang ating doctrine ay ang malakas na tao ay nakakuha ng posisyon ng cult leader. Ang taong ito ay si Duchol Ho, ang former Blood Death Cult 2nd Elder. At sumagot naman si Dangguang na hindi niya tinatanggap ito, dahil sa umpisa pa lamang ay against na siya sa idea ng pagsusumom ng kanilang ilang savior bastard. At sinaway naman siya ni Duchol Ho na mag-ingat ito sa kanyang mga salita, dahil sa ayaw at sa gusto mo ay siya na ngayon ang ating kasalukuyan bagong cult leader. Nang bigla na lang may hamampas ng mesa, habang sinasabi nito na siya rin ay disappointed, na ikinagulat naman ni Dangguang, at napasabi na lang siya na surprise siya nito. At makikita natin ang matabang lalaki na nakatalikod habang tinatanong niya si Duchol Ho na kung alam na ba nito. At nagtanong naman si Duchol Ho na kung alam ang alin. Sinabi naman ni Tabachoy na kung ilang mga sacrifice pa ang kanyang gagawin para sa Blood Death Cult. Na ipinagtaka naman ni Duchol Ho at hindi niya alam kung ano ang pinagsasabi ng baboy na ito. At pasigaw niyang sinabi habang tumatalsak ang kanyang laway na kung ang kanyang tulog ba ang isasakripisyo niya. Ang pagkain ba, o ang kanyang kasiyahan, ay i-give up niya ang lahat ng ito. At galit na galit niyang sinabi na kung gaano ito ka-importanteng bagay na hindi kayang mapagdesisyonan nang wala siya. Ito pala ay si Yukpe ang former Blood Death Cult, ang 4th Elder. Aba, mukhang importanteng tao yata ang baboy na ito. Ano kaya magiging rule nito? Ano sa tingin niyo mga lords? Ngunit sinabihan lang siya ni Duchol Ho na kung bakit pakiramdam ko na nabubuhay ka lang sa gusto mo. At dugtong pa niya na anyway, kung mayroon man kayong mga reklamo, ay patunayan niyo ito, na kayo ang nasa tama upang e-claim sa pamamagitan ng inyong mga lakas. Gayunpaman kailangan niyo itong ilagay sa inyong mga isip kahit wala kayong mga utak na ang taong iyon ay tinalo ang dating cult leader. Na ikinatahimik ng dalawa, at dugtong pa ni Duchol Ho, nang may pananakot sa dalawa,
na kung magtangka silang challenge ang taong iyon dahil lamang nagpadala sila sa kanilang emosyon, ay dapat alam nyo na isa kayo sa mamamatay. Nang bigla na lang mayroon silang napansin na papalapit sa kanila, at makikita natin si Dedok at si Kim Gon. Habang inutusan ni Dedok ang mga elders na batiin nilang lahat ang kanilang bagong cult leader, sabay pakilala sa ating bida na ito raw ay si Kim Gon ang kanilang cult leader. Na agad namang tumayo ang mga ito upang batiin si Kim Gon bilang cult leader nila. At sabay-sabay nila itong binati ng maligayang pagbati sa iyo aming cult leader. Habang ang dalawa naman na may masigla at may walang kabuhay-buhay na itsura. Nang may napansin si Yukpei, ito pala ay ang cute na alaga ni Kim Gon na si Mongo. At nilapitan ito ni Yukpei upang makita ng malapitan habang namamangha siya dahil sa liit nito. Ay tinanong niya ang kanilang cult leader na kung saan ito natagpuan ng ating bida ang cute beast na ito. At dugtong pa nito habang tinawag niya si Mongo para lumapit sa kanya at tinatanong niya ito na kung papaanong nakapunta ito dito. At biglang tinawag siya ni Kim Gon na Oi Fucker, na agad namang sumulyap ng bahagya si Yukpei habang nakangisi. Ngunit isang malakas na suntok ang sinalubong ng kanyang mukha. At tinatanong siya ni Kim Gon na kung sa tingin ba nito na sumakay si Mongo ng sasakyan papunta dito. Habang si Yukpei naman ay natanggalan pa ng isang ngipin dahil sa lakas ng suntok ni Kim Gon. Dahilan ng kanyang malakas na pagbagsak sa sahig, at galit na sinabi ni Kim Gon na ipinatawag niyo ba ako dito upang lamang gumawa ng hindi kasiyasiyang mga bagay sakin. Sabay tawag niya kay Yukpei ng may nakakatakot na itsura. At binalaan niya ito na huwag mong tangkaing buksan ang iyong bibig sa kanyang presensya, at tinanong niya ito na kung naiintindihan ba nito. At dugtong pa ni Kim Gon habang napamura, na kung bakit hindi ito sumagot sa kanya. At tinanong niya ito na kung isa ba itong defiant ngayon. At dali-dali namang sumagot si Yukpei na hindi, sabay hingi niya ng tawad kay Kim Gon. Ngunit nang sumagot siya ay sinabi naman ng ating bida, na hindi ba't sinabihan na kita. Naitahimik mo yung bibig mo. At napasabi na lang si Yukpei sa kanyang isip na kung ano kaya ang kanyang gagawin ngayon. Dahil walang lusot ang lahat ng kanyang mga aksyon. At para mapakalma ang tensyon ay minabuting magsalita ni Dedok upang mapatigil lamang ang ating bida. At sinabi ni Dedok na ngayon ay magsisimula na ang kanilang pagpupulong ng mga konseho sa mga elders. At sinabihan niya si Kim Gon na cult leader, maaari ka nang magsimula. At sinabi na nga ni Kim Gon na makinig sa kanya ang lahat. Sinabi ng ating bida na ngayon ay sisimulan na nila ang pananakop sa Merem, at nang marinig ito ni Dangguang ay napasabi na lang siya sa kanyang isip na finally, ay maibabalik na nila ang kanilang nakaraang reputasyon kung magtatagumpay ito. At dugtong pa ni Kim Gon na gayon paman, kung hindi sila magtatagumpay sa pananakop sa Merem sa loob ng 1 taon, ang lahat ay magko-commit ng suicide.